Ako, yun lang masabi ko. Talagang naging, siguro, napaganda lang. Naging advantage din na nakakaintindi tayo sa pagmamanok. Alam natin yung mga gamot pagdating sa mga sakit, prevention. Tapos, napaka simpleng ano lang, explanation. May mga, alam ko, may mga fancier na gumagamit ng gamot din ng manok. No. Kaya halimbawa natin ang weight ng isang normal na manok nasa 1.4 1.8 kasi 1.8 sa stag, no, hanggang 2 kilo. Kahit ang ibon, magulang na ibon, hindi titimbang ng 1/4 siguro sa isang manok. So pag in-apply mo yung gamot ng manok sa isang ibon, sobra. Yun ang naging ano ko. So maliit lang din ang atay niyan, maliit lang din ang, kaya akala nung iba bad ganun. Sa una, akala nilang ganda. Pero bakit pagtagal, nasusunog na yung ibon. Wala na rin. Pumuputok na yung baga, siguro. Diba? Nakakamatay nga yung pamurga ng manok eh. Oo nga po. Diba? Kaya dapat, sa mga ganung part, bibilin mo yung para sa kalapati talaga. Yung mga vitamins na para sa manok. Na pwede sa ibon. Yun lang. Pero babawasan yung dosage. Kasi talagang bawasan. hindi pwedeng same na sila ng ano. Kaya, Maraming nasisira sa application. Kasi ako, maano rin ako, prevention kasi sabi ko nga, bloodline health, yan ang ano ko. yan po talaga. Sa akin, ang ibon kahit hindi masyadong maraming patuka. Ito, sukat lang ang patuka ko. Pero hinipo ka ng ibon dito. Kahit to nagsusubo. Oo. Oh, papahipo ko sa ito. Kung gaano kakapal to. Buo po talaga. Ganon din sa manok. Sa manok, tinataka lang 30 to 40 grams. Opo. Pero bakit ang manok pag hinipo mo buo? Buo. Ayun. Buo. Ayan, mga kalapatids. Buo. Kahit nagsusubo, ano po? Oo, kahit nagsusubo. Kala nung iba, magbigay ka ng madaming patuka, tataba ang ano mo. Hindi. Dito to. Parang tao din, kailangan para magandang maging pangangatawan mo. Masusunod mo yung tamang kain. Umaga, tanghali, diba? Ganun din ang ano ko sa kanila. Kaya ako, sa ibon ko, habang nagtuturo pa, pag bata pa, nagpa-fasting din ako pala. Fasting. Kailangan din talaga. Tuwing Sunday, nagpa-fasting ako. Sa hapon, di na ako nagpapatuka. Kung 2 kain ng ibon, umaga hapon, sasanayin ko lang sila ng isa lang. Kapag dating ng ano, madaling magpurga, sa totoo lang, madaling magpurga pag nagpa-fasting ka. Saka hindi nasasawang ibon sa pakain. Ganon din sa manok, ginagawa ko. Napakasimple. No. Siguro yun ang mga naging advantage ko, yun lang mga share ko. Ako, suggest ko lang sa mga newbie, gaya ng mga napapanood nyo sa YouTube, di naman na siguro mahirap sa atin manood sa social media, no? Yung advice ng mga veterano, mag-start lang kayo, mag-start na kayo ng tama. May, at least, yung kinuhanan yung fancier, nagpapanalo, di ba? Nagpapanalo talaga ng laban. Kaya ako, kay Kreng ako nag-start eh. Kasi si Kreng talaga, bago pa ako mag-start pati, sinabihan ako niya ni Kreng. Sabi niya, pre, sigurado ka ba na mag-ibon ka? Kasi sa manok, isa lang kalaban mo. Sa ibon, isang track. Sabi ko, pre, na-enjoy ko eh. Siya, bala ka, sige. Nag-ano siya sa akin ng ibon. Ngayon, anak ni 4 times siya nandito sa akin. Nandito yung isang anak din ng champion bird niya, Tacloban. Kaya kumbaga kami, ni Kreng talagang dikit kami. Dikit na to talaga. Sa manok at saka sa ano. Oo, mananari ko siya dati. So, kumbaga walang lihim sa amin ni Kreng. Ito pa, sa mga mag-start, yun nga, kuha kayo ng bloodline sa mga kilala na nanalo. Saka pangalawa, masasabi ko, yung sinasabi ng iba na mag-share ka ng sistema, mag-disagree kami ni Kreng doon.
Kasi wala talagang isang sistema. Oo. Ang sistema, ikaw mismo makakadiscover niyan sa sarili mo. Nakabase sa Ayan, ang basis ko dyan is depende yan sa lokasyon. Pinaka-importante yung lokasyon. location. Kasi nandun ang sakit. Opo. Depende sa lugar mo, ano yung magiging sakit ng ibon mo. Pag ang loop mo, napakainit, tapos, yan, common na yan, sisipunin talaga yan. Kung loop mo naman mahangin, kung loop mo naman ay masyadong masukal, iba-iba yung sakit na maano mo dyan. Ngayon, ikaw ang mismo makakadiscover paano mo ma-overcome yung mga ganung pangyayari, yung mga sakit, paano mo siya gamutin. Depende yan sa lugar. Monitor. Saka, yun, maging observant talaga ako, observant ako. Yung kulang na nga lang, yun, nakita ko na rin kung paano magpisa, paano lumabas ang itlog, alam mo yun. Yun talaga. Saka yun, sa karera, tinitignan ko kung ano yung kinakain nila pag yung malalayo na nililipad. O, ganun din ang manok. Ang manok, pag kulang sila sa protein, pellet ang titirahin nila. Pag sobra sila sa carbo, hindi nila kakainin yung mais. Ngayon, sa ibon, nakita ko rin yun. Sa flyer mix, maglagis ka. Kita mo kung anong kinakain niya. Yung mga oily seeds. Yun yung kailangan nila. Mostly sap. Makikita ko, yun yung mga maliliit na buto. Pero yung mga green peas, protein yan. Hindi nila kinakain. Lalo na pagka lumilipad na ng mga 100. Hindi nila sila kakain na ano. Kasi ibig sabihin nun, excess na sa kanila. Kasi lahat ng excess, toxic yun. Ilalabas lang nila yun. So kung ano yung deficiency sa katawan, yun nakakainin nila. So wala ako siguro sa 100 panshir, may iba nagsasabi na, ako nga, isa lang nilaro ko. Ako nga, ganito lang ginagawa ko, nanalo ko. Pwede yun. Oo. Totoo. Isa sa 100. Isa sa 100. Oo. Pero subukan mong kayo maglaban ng isang nakapokus sa pag-anong sistema mo. Maaaring makaisa ka sa kanya, pero hindi ka makakadalawa o tatlo. Oo, totoo. Di ba? Oo, totoo. Kasi doon ka tatalunin nun. Kasi iba yung kilala mo yung sarili mong ibon. Oo. Ngayon, yun ang ma-advise ko. Sa lokasyon, dyan yung maaaral kung paano nyo alagaan yung ibon nyo. Para sa paggamot o paano nyo i-prevent yung mga sakit na may encounter nyo. Depende sa lugar. Ngayon, ako, ang sinasabi ko, ang sistema, iba-iba. Iba ang sistema ko sa pagkain. May sistema ako sa pagkain, sa breeding. May sistema ako sa pagpapalopfly. May sistema rin ako sa... Kaya walang isang sistema. Kagaya nung last na vlog sa akin ni Juan Arturo, ang sabi ko, kung makakabisit kayo sa loop ng ibang mga panship na magagaling, yung observant kayo. Wala namang masama magtanong. Recently lang, nagpunta kami sa loop ni Mr. Rudy Medina sa Sampaloc, kami ni Sir Cheng. Nakausap namin siya na tanong-tanong ako. May nakita rin ako na nakakatawa kasi magmamanok din siya. Kaya natatawa siya sa akin. Sabi niya, kita mo, alam mo, di ba? Ganito, pag naglalaban tayo sa manok, pupuyat tayo. Oo, totoo. Yung sa iwan, di ba? Pag Sunday, nag-aabang lang tayo. Tapos na. Pwede na tayong gumalaw sa pamilya. Ngayon sabi niya, hindi kaya sa isang araw ubusin natin. Pag derby na, tapos pag uwi mo, pagod ka pa. Pagod pa. Oo. Ngayon, share din naman siya. Mga pakain sa ibon. sa ibon. Gumagamit siya ng 4 plus pagkain ng manok. Saka sa mga gantoy, may mga inakay. Ako, gamit ko chick booster. Chick booster naman. Ito talaga. Ayun. Basta, doon naman ako nag-agree sa kanya. Sinabi niya na tayo, dito, sa subdivision, ang tubig dito chlorinated. Apo. Sa manukan ko, deep well. Deep well. Kaya pagdating dito, wala akong deep well Kasi baliwala yung nilalagay mong gamot sa chlorinated na tubig. Apo. Kaya naka-open yung mga yan. Pinasisingaw ko lang yung tubig. Pinasasingawan po. Oo, yun lang. Kaya ngayon, may bago tayong nakikita mga ads sa Facebook, yung Gasly Pro.
Oh, Gastro Pro. Number 1 na requirement niya. I-apply mo siya sa non-chlorinated Chlorinated. water. Ayun. Ako, talagang yung pagmamanok pag-ibon, magkadugtong sa akin. Kumbaga, 80% siguro applicable sa manok, applicable sa pag-ibon. Kaya ako medyo pinuproblema ko pa rin minsan, gaya yan, pag pinapadala natin ng ibon sa truck. Iba ang tubig na pinainom sa kanila. Totoo, ang manok panabong, pag dinala mo sa ibang lugar, gaya ko, lalaban ako sa gentry. Idala akong sariling tubig. Tatay ang manok. Ganun din sila, kaya sila magtatay din sila, sigurado. So, kailangan talaga, Yun effect yun ng pagiging observant. Ako, ganun, nag-o-observe ako. matututo. Mas magaganda kasi yung kinikilos pagka yung natural. Yun lang share ko. Kaya sana yung iba, pwedeng tumaas ang kilay, pwedeng pero wala akong pakialam. Saka nga pala, Based on your experience, talaga no, idol. kaya to, yung disinfection ng i-add ko na lang din, disinfection ng mga kulungan. Mas maigi pang gumamit kayo ng chlorine, like Sunrox, Okay. pag mag-disinfect kayo, kahit sa loob. Not to mention, yung apog, ginagamit ko yun. Apple daw. Limestone. Limestone. Pero yan, effective yan sa lupa. Okay, sa lupa. Bakit ka mo? Natural limestone, talagang Galing nagpipilter nga yan ng tubig di ba? Oo. Ngayon, ibudbud mo yan sa kulungan mo. Paano matutunaw yan? Oo. Sa plastic at sa bakal at sa kahoy. Oo. Kasi kakainin yan ng lupa Ginagamit yan sa lupa bago nga i-apply sa lupa yan. Babasain mo. Bubungkalin mo yung lupa. So, hindi na didisinfect yung ipot pag nilagyan mo ng apog. Ilalabang ko yan na totoo yun. Totoo yun. Dahil ako, bago pa ako mag-ibon, gamit ko na yan sa manok. At hindi lang ako nagmanok, gumagamit yan. Kahit pumunta ka sa tanay, sa ganyan Talaga ginagamit. binubudbud Sa lupa. Oo, lupa talaga. Yung lupa na hindi dinadamo, lalagyan ng apog. Hindi na lang ako mag-mention, pero minsan, ayoko kasi maging kontrabida pagka gusto mong i-correct yung isang bagay. Pero syempre ako, totoo akong tao, sasabihin ko kung ano yung alam kong totoo. At napatunayan ko yun. Pero kung mag-share ako ng isang bagay, hindi ko naman na-prove at hindi ko rin alam gamitin at sinabi lang sa akin, niloloko mo yung makikinig sa'yo. Opo, totoo. Diba? Ayoko man loko. Totoo. Kung sino magko-contest sa akin, paano nyo tutunawin yung apog sa kahoy, isang sa perch? Totoo. Diba? Napakasimple. Sa lupa lang yung mauubos. Opo. Yun lang masasabi ko. Ayun. Sabalik kailangan talaga ng Prangka akong tao. Sabihin ko talaga yun totoo. Kasi ako, kapiran ko, kahit sa pagkukondisyon ng manok, tuturuan kita sa alam na parang ko. Maging okay sa'yo, tuloy mo. Kung hindi, hanap ka uli. Kasi kung hindi ko naman ikayayaman yun, kung magiging mas mabuti sa'yo, bakit hindi? Masaya na ako dun. Oo, na-share ko. Yun lang, masasabi ko. Sa mga bago nag-iibon, saka sa mga veterano, siguro marami na rin veterano na baka hindi na rin updated sa mga kung ano yung mga ginagamit natin ngayon, diba? Yun lang may share ko. Siyempre, shoutout ko unang-una yung partner ko si Doc Teds, Daddy Berlop. Yan, salamat sa tiwala sa mga gamit nating ibon. Sana gumalaw sila. Saka sa pamunuan ng IPRA, yung sa mag-asawa, si Sir Adrian Alcachupas, si Ma'am Dayan, saka sa idol ko, si Pireng Olea. Yan. Saka sa mga tropa natin sa Los Baños, si RJ La Pastora. Si RJ. Saka dito sa San Lorenzo, yung club owner na isa sa mga benchmark ko din yan si Sir Leo Reyes. Yan. Shoutout sa kanya. Sa kaibigan ko na nag-share nito, si Michael Makatukob. Taga dito rin sa San Lorenzo. Share ng Banden Group ni Eric Macalino. Saka yun, sa kababata ko, nag-share sa akin ng pula. Yung nag-lap winner sa akin, si Mark Mendoza, taga Bulacan. Sa Nausagaray, shoutout sa akin. Kayo po ba nag-out ng linyada nyo po dito? Sa pag-out ng ibon, ako hindi. Ayun. Ngayon, dahil ibon lalo to ni Doc Teds,
ako taga pag-ingat lang. Oo. Kung siguro, kung May approval niya po. may time na may talagang mag-release si Doc, Apo. si Doc Teds na lang ang pwede nilang. Ayun. So, bali, ayan nga. Kung gusto yung mag-inquire, kila Idol Doc Teds at saka kay Sir Russell, pwede kayo mag-inquire sa kanilang Facebook page. So, message nyo lang sila dito sa kanilang mga Facebook page. So, bali, ayan, naka-flash sa screen yung kanyang Facebook page. So, bali, ayun, Idol, maraming salamat po sa pagtanggap nyo sa amin dito. Then, hopefully, sigurado, pagbalik natin dito, ibablog, marami na ulit kayong achievement dalawa. Sana madagdagan. Madadagdagan na ulit. So, bali, ayan, kung bago pa nga lang kayo sa aming YouTube channel, mag-like, comment, share, and subscribe. Hit mo na rin yung notification bell button para lagi kayo ma-update sa mga bagong video na atin ilalabas. So, maraming salamat mga kalapatids. See you next video. Paalam.